Si attorney, makapag-content 40 minutes. Puro 40 minutes. Atong ang sa kulungan magpapasko. Agoy. Naku po. Haba ng content ng attorney. Ang pinakamaiksi niya is 39. Susunod 40. Talaga. Sige na nga lang. Atong ang na lang yung last. Oh, siyempre. Let's go, Papa! Nagkaroon ng kanto. Buhay. No? I dream. Kasi kinasuhan na si Atong ang. Saan natin? Okay bang ating Edgar Dungo? Ay si Jamin Requisa. Ang panahon ni dating Pangulong Duterte. Saan bang panahon yung missing sa Bongeros? Yawn. Kanina bang panahon tong missing sa Bongeros? Panahon nila Digong tsaka Di ba ni... panahon ni dating Pangulong Duterte? Yes. Di ba? Tahimik ba yun? O, yung napapatay, napagbibintangan, na droga. Panahon ni dating Pangulong Duterte. Yung Pogo, yung mga Pilipino na nabibiktima ng Pogo. Di ba panahon ni dating Pangulong Duterte yun? Pero ba't hindi na nabibilang yung crimes? Dinodoktor ba yung dokumento? Ano Yun sabi ni lang. General Torres sa dokumento ng Davao City? Iba, magkaiba yung nasa Record. doon, yung blatter. At kahit ninakaw, ang ilalagay lang yata sa blatter, according to General Torres ito missing lang. Woo! Breaking So wala news! yung totoong crimes. Breaking news! Anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na kanselado na ang passport ni dating Ako Bicol Party List. Zaldico. O, kanselado na. Naku po, tagal. Ngayon lang, no? Pero anyway, kanselado na. Wala na. Diba? Si General Torres sabi nila doktor yung blatter eh. Diba? Pero anyway, mga kakli, puntahan na natin to ha. Okay? Puntahan natin to. At i-analyze natin ba't hindi ito na-resolve noon. At umiiyak-iyak ng mga kamag-anak na missing sa Bungero dahil sa bagal. Ay, wala. Ay, ba't na available, no? Wait. Ba't na wala? Ito na nga, no? Radyo Patrol Flash Reports! Tanggapin natin ang flash report mula kay Steve Ryan. Steve! Tony, nirekomenda na ng DOJ panel prosecutor na kasuhan ng kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Okay, explain ko yan mga kaklira. DOJ nagrekomenda na. Kasi nung una, sinapalan ng kaso sa DOJ, right? So ngayon, nag-investigate na sila, nagkaroon ng preliminary investigation. Bakit preliminary investigation? Kasi hindi naman sila caught in the act. Hindi sila in flagrante delicto. Kaya hindi sila pwedeng inquest. Iba yung inquest ha. Pag inquest kasi mga ka-clear, pagka caught in the act ka. Ha? Kumbaga, ginawa mo yung crime at that time, nahuli ka. So, dala ka agad sa presinto. Yung presinto ngayon, nagawa ng question and answer, doon sa taong nakahuli o sa taong nagreklamo. Shout out! Tapos sa Mark kakadali Bon ngayon sa Jovi Fiscal's Office Pangan. for inquest proceedings. Diba? Uli ka eh. Na warrantless arrest ka. Yan, warrantless arrest. Diba? So, yung pagkakahuli sa'yo, legal yun. Warrantless arrest kasi may ginawa kang krimen. Nahuli ka. So, tawag doon inquest proceedings. Pero kung hindi ka naman nahuli within 24 hours o hindi ka na hot pursuit at matagal na, hindi pwedeng inquest. So, tawag ngayon doon, preliminary investigation. At nagaganap yan, depende sa kaso, sa DOJ or sa ombudsman. Okay? So, since private citizen, itong si Atong Ang, hindi siya papasok. It does not, hindi siya involved sa plunder, sa nakawan, korupsyon. So, hindi siya papasok sa ombudsman, papasok siya sa DOJ. And, now, ngayon, tapos ng preliminary investigation, di ba, pinagsumiti sila ng kanilang mga counter affidavit. Yung mga naakusahan. Isa sa mga respondent at the time, hindi tayo nagkakamali, sinama si Gretchen Barreto. Okay? Respondent siya. May lawyer siya, nagsampa siya ng kanyang counter affidavit. Sumagot siya. Dininay niya. Okay? Yun yung purpose. Kung bakit kailangan ipatawag ka sa isang hearing, sa investigation, para kahit ikaw ay nabanggit na maaaring gumawa ng krimen or kasabwat in conspiracy, pero pag napatunayan mo sa mga dokumento mo na wala kang kinalaman, pwedeng hindi ka isama sa kaso. Kasi napaliwanag mo mabuti. Kaya nga may preliminary investigation eh. Para kung di ka kasama, di ka nasasama. Due process yun. Yun yung nagaganap din sa ICI. Although, fact-finding lang sila, wala silang karapatang mag-file, kundi magre-recommend sila for filing sa DOJ for proper or
deeper investigation. So, ito yung mga dokumento namin. DOJ, Ombudsman, pwede niyo po imbestigahan to. Ito yung findings namin. Nirekomenda namin na isampan niyo to. So, aralin ngayon yan. Magkakaroon ng preliminary investigation. Ito rin yung nangyari kay Atong Ang. Preliminary investigation, dininig muna sila. Pwede naman din, hindi pumunta. Si Atong Ang. Diba? Meron ba, ikukulong ba siya ng DOJ kung hindi siya pupunta? Hindi naman. Pero lahat ng ebidensyang pumasok sa DOJ na tinuturo ka at hindi mo to pinasubalian, hindi mo to tinanggi dahil hindi ka gumawa ng counter affidavit at binaliwala mo yung patawag. Pasok agad yun, mga kakli. Kasi nadidinig lang nila yung one side. Nadidinig lang yung one side, pero fault mo yun. Kasi ayaw mong pakinggan ka eh. Ayaw mo. Ikaw yung umayaw. Ikaw yung nag-wave ng right to be heard. Take off those fake reading glasses on your face and throw them away. Yan, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Yung ginawa ni Pulong, ni Congressman Pulong. Okay? So, papasok ngayon yung ebidensya laban sa iyo. Di mo tanggi. O, dito kay Gretchen Barreto. Pumasok din. Pero tinanggi nila. Lahat naman sila tumanggi. Pero, anong rekomendasyon? Ha? Pag nirekomenda na yan, mga kaklir, na isampa na sa court. Diba? Pag sinampa na yan sa court, magkakawarrant of arrest na yan. Diba? Magkakawarrant of arrest na yan. Ha? So, titignan muna ng judge. Mabasahin niya muna. Dapat ba itong sampahan ng, kailangan na ba ito mag-warrant of arrest? Titignan niya muna. May jurisdiction ba? Karoon ba na? Tama ba? Tama. Ayan. Pag nakita niya lahat, nag-comply naman, warrant of arrest na yan. Sinat Charlie to Hai Ang, illegal detention. Sinat Imagine mo, kidnapping with serious illegal detention. kidnapping with murder? Tama ba? Kidnapping with murder? Kidnapping with homicide at kidnapping with sana ng DOJ panel prosecutor nakasuhan ng kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention sina Charlie Chu Hai Ang o Atong Ang at 25 iba pa kaugnay ng nawawalang sabongero. Heinous crime yan, mga kaklir. No bail yan. Kidnapping pa lang. No bail yun. Matapos suriin ng ebidensya, sinabi ng Department of Justice na may prima facie evidence o sapat na batayan para May prima facie evidence na. Diba? Meron ng reasonable certainty conviction. Prima facie. Probable cause. Meron silang kinakitaan na dapat itong kasong to masampa sa court at doon na dinggin sa trial. Pag nag-trial. sila ay kasuhan sa korte ayon sa DOJ. May 10 counts ng kaso ng pagdukot na nauwi sa pagpatay at 10 counts. 6 naman para sa serious illegal detention kasama sa mga inireklamo ang ilang pulis at iba pang individual pati na rin ng mga hindi pa nakikilalang miyembro ng grupo ni Police Lieutenant Colonel Ryan J. Urapa. Ayon sa DOJ, ang 26 case ay hahain sa korte para sa agarang paglilitis. May ilang suspect naman na hindi pa sinirekomend ng kasuhan pero maaari siyang kasuhan kung may bagong patunay ng kanilang pagkakasangkot. Nanawagan naman ng DOJ na mapanagot sa korte ang mga totoong may sala. Steve. Balitang kung yes, Tony. Dun sa mga binanggit mo, hindi kasama dun yung artista. Hinahanap ko dito sa listahan pero wala siya dito, Tony. Si Atong Ang Nang. Atong Ang, Yung isa saka mga pulis. naturong mastermind. Okay, sino ba artista sinasabi niya, di ba? Si Gretchen Barreto. Kasi nasampahan nyo ng, nireklamo, nagpa ng complaint. Okay, pero hindi, ito makikita ko mga pangalan, mga kakira. So, okay. The Department of Justice announced on Tuesday kanina that it would file 2 kidnapping cases against gaming tycoon Charlie Atong Ang and 24 others. Sino sila? Charlie Atong Ang, Police Lieutenant Colonel Ryan J. Urapa, walang Gretchen Barreto, mga clear. Borican, Anig-ig, Mahilom, Zabala, Anding. Grabe mga police, grabe. Ganun kalakas si Charlie Atong Ang. Natanawan, Encarnacion, Ezra, Cabillan, Claveria, Manrique, Abari, Muñoz, Andres, Almedilla, Sasaluya, Arthur de la Cruz, Andres, Martin, Palye, Gumulon, Lagrosa. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction means prosecutors found enough proof to bring the accused to court and to secure a conviction against them. Malakas daw, ebidensya. The resolution was issued on Tuesday as well. May resolution na. We're filing na yan sa court. Diba? DOJ spokesperson Prosecutor Rafael Nicolo Martinez said the cases would be filed with different regional trial courts in Lipa, Batangas, and in Santa Cruz, and San Pablo, both in Laguna. Ayan. Notably, actress Gretchen Barreto, who was also tagged in the scandal, was not on the list of indicted accused. So it means, lumalabas dito mga kaklear, na naipaliwanag ng mabuti ni Gretchen Barreto yung sarili niya para hindi siya masama as respondent, as accused. Tignan mo mga kaklear. Kung
hindi siya, kung hindi siya nag-file ng counter affidavit at binaliwala niya yung patawag ng DOJ. Diba? Kasi may option naman siya, hindi siya pupunta. Pwede naman, di ba? Maliligtas niya ba yung sarili niya? Hindi. Kasi hindi siya madidinig. Hindi madidinig yung kanyang depensa. Nag-comply siya. Pinakita niya wala siyang kasalanan. Hindi siya nasama. And that's good for her. Diba? Mga clear. Kasi ito, kaso ito, noon pang panahon ni dating Pangulong Duterte. Dito, iniimbestigahan na ito ni Senator Bato. Hearing on... Tapos, nung kinall out ni Gretchen Barreto, si Senator Bato, tungkol sa mamahalin niyang watch. May ganun eh. Parang tumigil. Hindi na to umandar. Hindi natin pinagbibintigan sa Senator Bato. Pero kinall out kasi siya ni Gretchen Barreto eh. Tandaan niyo yon? So, dito mga ka-clear, iniimbestigahan to. Pero, sabi niya, Bato says, government won't stop panahon ito ni Pangulong Duterte. Tapos sasabihin nyo, tahimik. While you're watching this Monday.com ad, Emma clicked the star and Monday Sidekick just planned her entire campaign, scheduled every milestone, and briefed the team. Bring those leads in, Emma. Monday Sidekick. Bato says government won't stop searching for missing sabongeros. Diba? The Senate will continue to find ways to locate the missing sabongeros. And the families can trust the government can do its work. Nagawa ba nila? Diba? Kailan pa ito nangyari? 2021, Naisip ba nila? Alam mo sa hearing, nandun na yata si si Atong Ang, kaya nag-react si nag-react si Gretchen eh. Hanapin ko lang. Ito, February 22 to February 22. Meron na silang lead, pero nahinto. Senate panel to saman Atong Ang in next hearing on e-sabong, says Bato de la Rosa. Diba? Tapos pati si Atong Ang, iimbitahin natin siya ang may-ari nitong 3 arena. Kung saan, siya ang may-ari ng 3 arena kung saan nawawala yung mga tao. Diba? It was one of the sister of the missing victims who first mentioned Ang's name during the initial hearing on Thursday. Diba? So, hanapin ko yung video ni Gretchen Barreto. Kinall out siya sa relos niya eh. Napakita ko na yata sa inyo yung dati. Ito. Nako, kung may video, pag wala, news na lang tayo Meron dito, pero maiksi, ay mahaba. Pino na yan eh. Gretchen Barreto, pino na yung relos eh. Mga clear hanapin ko lang. Pag wala, inyo-news ko na lang. Minsan kasi mahirap na hanapin pag medyo matagal yung taon eh. Sige, basahin ko na lang mga clear. Okay. Hanapin natin. Sinabi niya, yan, Bato. Ito. Basahin ko na lang. Hindi ko na makita eh. Diba? Nag-investigate siya, diba? Nag-investigate siya ng missing sabongeros, biglang kinall out. Gretchen Barreto on Bato de la Rosa alleged talpak in e-sabong. Siya dito eh. Saan ba? Ayan, ito. Sa Instagram story si Gretchen, makikitang kinunan niya ng video ang hearing noong Lunes. Get down to business, Bato. Stop grandstanding. Just get down to the investigation. Marinig na saan ni Gretchen habang nakafocus ang camera sa mukha ni Senator De La Rosa sa live streaming sa Senate hearing. Patutsada pa ni Gretchen, ang mahal ng relo ni Bato. Saan kaya nang galing? My God, a senator has that much? Oh my gosh.
So, kanino galing? Kay Atong Ang? Tanong lang ha? Kasi ba't alam niya? Bakit doon siya na-focus? Ang mahal ng relo ni Bato. Diba? Tingin ni Gretchen, hindi ka dapat si Bato na manguna sa investigasyon na kontrobersya na Isabong. How did Bato ever become a senator? Tingnan mo online ang questioning niya. Kailangan talaga lawyer ang mga nakaupo. People, vote wisely. Don't vote a Bato. My gosh, dapat sa'yo game show. Sabay hilit pa ni Gretchen. Tumatalpak kasi si Bato na ito eh. Tumatalpak kasi si Bato nito. Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. At talpak o taya, base sa lengguwaheng sabungan, ay galing sa salitang talpakan na tumutukoy sa pagtutuos o harangan ng mga manok sa panabong. So, nagsasabong si Bato? Senator Bato? So, kailan to? Mga clear. This is March 25, 2022, di ba? Now, meron dito mga clear. Meron dito. Diba? Ang sabi dito, kasi siya may-ari ng sabungan. Anong sabi ni dating Pangulong Duterte? Ito. Sabi natin At titignan natin kung meron ba silang relasyon ni dating Pangulong Duterte. Duterte says missing sabongeros are dead. Okay? Sabi niya dito Yan. When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. Oops, We've all ulit been tayo mabsat. typing, deleting, Like and subscribe po retyping. tayo. President Rodrigo Duterte on Thursday said that dozens of sabongeros or cockfight enthusiasts missing 4 months are dead, even as authorities have yet to provide updates on the investigation. Pero di ba ang tagal? Kailan pa to? 2022. Okay? Nag-iimbestiga na si Bato Lain ang kultura ng mga sabongero. Okay? Nagkabakuhan. Ito tayo. Sa English na tayo. The culture of sabongeros and syndicates are different. The sabongeros were caught and the problem is they were killed. 38 or 36 of them. Imagine mo. Tapos sabihin, tahimik. Tahimik daw. Sige sabi niyan, Mayor Magalong, yung mga madi daw sinabi, tahimik nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Paano to? Diba? Sabi niya dito, may sinabi siya dito yung mga managers, wala daw kasalanan yun. Saan ba yun? Ayan, ito. During the late event, the President also noted Isabong is legal. Saying, ito the disappearances is not the fault of management. So, di ba parang pinawalang sala niya na yung may-ari. Samantalang sinabi ni Senator Bato, nagdinig niya ito sa isang babae, anak, asawa ng isang missing sabongero. Dahil itong arena to pag-aari ni Atong Ang. Pero with this, sinabi ng Pangulo, tinanggalan niya ng responsibilidad si Atong Ang. Is not the fault of the management, that the fault of evil men doing something wrong. Wala saying disappearances is not the fault of management. So, tinanggal niya na ang responsibilidad. Okay? Ito mga clear. Bakit? Ba't kaya? Ba't kaya niya agad tinanggalan ng responsibilidad si Atong Ang? Okay? Ito. 2018 mga ka-clear. Siya pa nakipag-meet kay Atong Ang. Admits meeting with Atong Ang. President Duterte on Wednesday admitted that he talked to Charlie Atong Ang to convince the gambling operator to stop his illegal activities. Nakiusap ba siya? Siya pa kinausap. Di ba pag may mga ito, may pagbabanta sa buhay? Katulad ng may-ari nung ano yung sa Clark? Ano pangalan nun? Fontana. Yung Chinese doon? Tinakot niya yun. Pero ito hindi Duterte, I called him and said, Atong, you are the number 1 gambler here in Davao. Taga Davao? You operated all. Hinayaan niya? Let's not fool each other. You go to PCSO, you stop all the illegal and help the government. Ano kaya naging kasunduan kaya nila? You are the number 1 gambler here in Davao. Ba't di ka napahinto? Kung illegal ito sa Davao. Imagine mo operator ka ng illegal activities. Tapos number 1 siya sa Davao. Ba't hindi niya ito pinahinto? Kinausap niya pa nung presidente na siya? Diba? Pumunta ka sa PCSO, mag-apply ka. Hindi niya tinakot, diba? That was the only reason why I called for Atong Ang. I told him, we're friends. Pero yung may-ari na Fontana, hindi ganito Don't push that high ally in Davao. We will become enemies. We're friends daw. Baka kaya nahinto ang pag-iimbestiga sa mga missing sabongeros. Missing sabongeros
Tingnan nyo nangyari sa inyong, diba? Tingnan nyo yung nangyari sa pag-iimbestiga. Kung hindi pa dumating, at the time, ako, nagkausap po kami before nung SOJ pa si Ombudsman Boying. SOJ pa siya. Ito daw talaga, parang from the start, tinrabaho nila para makita nila. At para mabigyan hustisya yung mga kamag-anak ng missing sa Bongeros. Pero kung talaga pagtatakpan mo, at una pa lang sinabi ni dating Pangulong Duterte na walang fault ang management, sarado na talaga ang utak mo kay Atong Ang. Diba mga kakli? Sarado na ang utak mo kay Atong Ang. At sinabi pa, your friends pa, oh. Number one gambler at maraming illegal na activity sa Davao. Pero hindi nahinto. Ayan, oh. Atong, you are the number one gambler in Davao. Alam niyo yung mga illegal activities. Diba? Kinausap pa niya. So, well, anyway, at least, mga ka-clear, ipinakita naman ng DOJ, ang nag-umpisa talaga nito ay si Secretary at the time, Boying Rimulya, hindi tinigilan ito. O ngayon, nagbunga ang pag-iimbestiga. Pansinin niyo po, mga ka-clear, yung pag-iimbestiga na ginagawa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., seryoso. Agoy, narangan na naman tayo, Maskat. Wait lang. Hindi puro bibig. Hindi puro bibig, ginagawa. Akala ko nabaon na din sa taal tong issue na to. Mabuti naman at nabuhay ulit. Yeah, Mama Rose Channel. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Ang dami na. At yan ang hindi nakikita. Normal garapata. Ang dami ng accomplishments kung tutuusin. Okay. Napadala sa ICC si dating Pangulong Duterte. Dahil ang complainants doon, kapwa natin Pilipino. Pangalawa, Teves. Di ba? Una pala si Pastor Kibuloy. Na untouchable. Diba? Alice Goo. Dating Pangulong Duterte. Congressman Teves. Ha? Oh, sino pa ba? Wala lang may... ngayon, Atong Ang. Malalaking tao. Saldico. Eric Yap. Discayas. Itong mga trabahong ito ng Pangulo, pilit binubura ng mga obstructionists. Tama. Ng mga destabilizers. Hustisya ang gusto ng Pangulo. Pagbibigay ng hustisya. Na hindi nakamit noon. Diba? Hindi nakamit noon. Flood control projects. Pilit kung tutusin, parang siyang pinakamaraming mapapakulong. Diba? Tinatago na nila mga pera ng mga Duterte kaya nakalat na sa iba't ibang bansa. Sana maisip nyo, pansinin nyo ang mga galaw nila. Mga Duterte, tinatago na nila ang pera nila sa iba't ibang bansa. Wire? Diba? Hindi naman siguro magdadala. Bawal naman makikita sa ano. Pero anyway, mga clear, yan lang. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo dito, ang hustisya sa ngayon, gumagana. Ito pa pala, Harry Roque. Pugante. Hindi naman lahat ito political persecution. May kaso. Tama. Nagkataon lang na hindi inyo nagugustuhan yung galaw ng Pangulo. Kaya nyo sinisiraan. At sinasabi nyo lang lagi, pinupolitika kayo. Pero kung tutuusin, wala pa si Pangulo, kaso na yan. Yung sa ICC, wala pa si Pangulong Marcos Jr., kaso na yan. Wala pa si Pangulong Marcos Jr., kaso na yan kay Pastor Kibuloy. Kaya lang na unanimous decision sa Fiscal's Office ng Davao na acquitted siya. Kaya lang nag-MR sa DOJ eh. Kaya nga yung court, Supreme Court, ayaw nga na mga kaso ng mga Duterte, ng Kibuloy, sa Davao. May influence. Diba? Kaya nga nagpa-change of venue. Ang dami na. Weak leader? Weak leader talaga. Hindi. Weak leader na, Tony. Definitely, dahil sa pagpapaimbestiga ng Pangulo, ekonomiya. Yan may iwasan. Kalamidad, issue ng korupsyon. Pero dapat makita ng mga investors. Totoo ang Pangulo patungkol sa pagsawata ng korupsyon. Dapat sila matakot. Ayaw ng Pangulo Marcos ng korupsyon. Paano kung maiba yung liderato? Paano kung kakampi ng mga korap na to? Paano yung maging ang leader na susunod ay corrupt?
o anak ng kurap. Masaya sila ulit. Ba? Baka acquitted lahat. Okay, mga kaklit, thank you, Braveheart. Kaya pala matao naman. Gagalangin ako. Matapang ba? Hindi naman, nasa katwiran lang. Thank you, Braveheart. Si Giannini. Sorry, topic. Kapikon na si... Ay, okay, hindi ko na mabasahin na Giannini, Batikos kung hindi ipapasa ang anti-dialysis. Batikos din. Tama ka. Alam mo, ganito, Pag hindi kumikibo ang Pangulo sa issue, sasabihin, bakit hindi kumikilos? Anti-dialysis. Pag kumilos naman, pipintasan din. Diba? Tama. Ayaw nila kasi, ayaw nila. Bubulag-bulagan sila, Ang daming attorney. hiling. Diba? Ang daming hiling na parang sa isang pitik lang, dapat ganun. Ang lahat ng bagay inaaral. Mga kaklit. Di naman diktador ang Pangulo na. Ito, gawin mo to. Ito, gawin mo to. Ito, patayin mo to. Ito, ikulong mo to. Hindi naman ganun nangyayari. Wala tayo sa fantasy world. Ang daming namatay last previous admin niya. Daming namatay, tapos malinis, tahimik, according daw to sa mga madre. Sister, sino man niyang kausap na yan. Itong missing sa Bongeros, mga madre, na pumupuri kay dating Pangulong Duterte. Ganun, namatay yung missing. Panahon niya yan. Yung mga kinikid na papunta sa Pogo. Ano ni Pangulong Marcos, Pangulong Duterte yun? Diba? Yung Pogo. Oh, sister. Alam niyo na yun kung sino yung kausap ng madre na pinagmamalaki nung isang opisyal na to na kumausap siya ng madre, kaya idol niya si Duterte, dahil mga madre mismo ay tuwan-tuwa dahil daw tahimik ang kalsada. Tahimik ang kalsada kasi daming pinatay. Sister, okay ba yun, sister? Sa madre? Okay ba yun? Okay lang pumatay? Basta tahimik yung kalsada? Ayun kaya nga tumahimik yun sa Sabongeros Pinatay. Okay ba yun? Tapos, nilinis pa agad ni Duterte. Wala daw kasalanan yung management. Sino management? Atong Ang yun, di ba? Dito natin dapat lalong ipaglaban si PBBM, di ba? Oo. Dahil isa lang ang dahilan kung bakit nalaman natin ang lahat ng krimen sa nakaraan. Yes! That's the point. Alam na nga ni Digong nyo, yun, hinuhulog sa ilog kasi si Arcierto, ihulog na rin daw. Pero napapatay nga niya si Mabilog on air. Hinamon niya, ano ba yan? Ba't hindi pa yan? Diba may ganung hamon Ba't buhay pa yan? May ganun siya. Giving signal to kill. Sana mapanagot ang mga may sala sa missing sa Bongeros. Well, anyway, mga kakli, thank you so much. Okay? Salamat, attorney. MG Michael. Alright, so yan nga. Ako po, mukhang may magpapasko sa kulungan na naman na malaking pangalan, mga kabsat, no? Kaya nako po, magsisiiyakan na naman mga kaalyado nila. Shoutout po sa lahat. Guys, kung na po tayo, no? Lunch break tayo, late lunch break tayo. Pero for the meantime, ililipat ko kayo sa ating premiere. Baka naman guys, pakuan naman ako sa premiere natin ngayon. 2:30 premiere po natin, yung live natin kahapon na isang topic natin. Baka naman guys, no? Lipat po tayo, lipat Tomsat. Again, maraming salamat Tomsat. Hanggang sa muli, Maestro po sign off. Kita-kits tayo sa ating next live stream. At syempre, lipat po tayo ngayon guys. Lipat na ngayon sa ating premiere. Now na. Maraming salamat Tomsat. Kita-kits tayo. Lunch break po muna tayo. Doon tayo mag-usap sa premiere. Salamat. Bawat hakbang, tinig ang iyong daan sa sariling